Sa Mateo 16, versikulo 18, tuig 30 ngadto sa tuig 33 AD, nagtukod si Ginoong Hesus og usa ka iglesia. Apan karon, nanungha ang mga iglesia og miangkon nga sila mao ang tinuod nga iglesia. Mahinungdan na mugna kining tulumanon. Batikos sa pagtuo. Nagidumala sa usa ka CFB, Brother Danny Cugtas. O karon, ani ang inyong anchorman. Kamu ang asin sa katawhan, nag-ingon kanato ang Ginoo. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, wala na kini kapuslanan. Ug angay lamang isalibay, ug tunog-tunuban sa mga tao. Kung maingon niini ang tao, kawad-an siyang bili ning kalibutan. Kamu ang kahayag sa katawhan, nag-ingon kanato ang Ginoo. Ang syudad nga nahimutang sa bungkod. Okay, ato microphone di. Okay, welcome sa atong atulmanon ang programa nga Batikos. Dinisa na sikat nga bantog sa Bisdek Radio, igon usab sa 90.3 FM. Kay gipadagyan ni Don Erwin. Salamat kayo sa atong assistant nga nakig-abag kayo sa atong tulmanon matag Sabado si Ma'am Langga. Sa tinuod mga Ma'am Langga. Ha? Langga jud. Si Ma'am Langga ang DJ dili sa Bisdek Radio. Ini nga adlaw atong kauban atong National Advisor sa Catholic Faith Defender of the Philippines, Brad Sock Fernandez. Usab si Bro Michael Ripique ni si Brad? Ripique. Okay, atong himangaton si Brad Sock karon taon-taon unya kun na mo mga mensahe, chat lang niyo sa atong kuani sa Facebook ni day sa Bisdek Radio aron mabasa ninyo inyong mga pangutana may tungod sa pagtuong Katoliko. Diri sa Nasos Pilipinas, pwede mo mag-text direct sa akong cellphone 0935-318-1964. Ato na himawato na ato National Advisor sa Catholic Faith Defender of the Philippines, Brad Sock Fernandez. Brad Sock, mayong gabi. Mayong gabi mga kaigsunan nga mabot sa atong Sibya. Kini ginyong igsoon, Brad Sock Fernandez. Ang dami sa pag-alagad kaninyo sa mga kauksanon, labi na sa tinguha sa pagpangita sa mga pagtulungan nga way bias. What is the meaning of the word bias? Bias is an English word that really concerns that someone is superior and infallible concept cannot be done or falling into error, or an institution that is being exalted that it is the only one, nothing else. Unless it would not become biased, it would really become the fundamental and based upon the infallible God. Sirach 34 verse 8, the Lord says that the highest wisdom and truth comes from the mouth of God. Ang lapig siguro kakabaturan o kinahanman gikan sa baba sa Diyos. Sirach 34:11. O nagaroon di tamo bias, mga pangutana o mga pagtuki sa kamaturan, pasukan nato sa mga pulong sa Diyos. Kaya mga pulong niya dili mapakyas. Matod pa sa walang kasulatan sa Sirach 3:23-24, daghang mga tao nagasayo tungod sa pagbanabana, pagpanagha. Apan, wa diya sa tao ang higpit o gustong dalan sa kamaturan. Basa na sa Jeremias 10, tudling 23. Mga minigugma kumiksaon,
ang simbahan nga gitukod sa Ginoo nga tukion nato mao ang gipili diha nga magtutudlo giya sa atong kaluwasan. Ug kana mao ang Iglesia Katolika nga tinukod ni Kristo Anyo 33 dito sa Jerusalem. Kini ang atong pasiona pagdapit kaninyo nga kinsa man ang dunay mga pakisusi o pagtuki sa kamatuoran. Saudi kining tulumanon. Guban ni Brad Dan Kumtas o guban sa atong Brad, si Brad Michael o andam nami sa pagalagad kaninyo. Salamat kay Brad Sok, no, atong National Advisor Catholic Defender o niya diya sa Digros, diya sa Mindanao area, o no, diya sa Manila. Pwede ka mo magtanong kung anong tanong niyo, chat lang sa atong sa comment sa live sa Facebook sa Bisdak Radio o ingon man dito sa gawas nasod atong mga OFW. Ato sa himato na atong igsoon si Brother Michael Repik. Mayong gabi mo, Brad. Maayong gabi po din yung tanan mga brother kung sa ato ang mga pinanggang tigpaminaw din sa Cebu City. Okay, salamat kay Brad Michael Pique, no? O niya, ato nang kaadog pamahayag si Brad Sok, may tungod sa pagtulunan sa Iglesia Katolika. Una kay kining Iglesia Katolika, daghang mga post Facebook nga diin labi na gyud sa Bisdak Radio nga ilang ipag ang ilang mga post nga nag-ingon Brad Sok nga ang atong Santo Papa mao kuno ang gipadayag nga mapintas nga mananap. Unya ikaduha nilang kining paghatag og akusasyon nga ang ato kunong Santo Papa Brad Sok nga si Pope Francis nagsimba kuno o nagtawag kuno sa pangalang Lucifer. Palihog kong patinaw na ni Brad Sok. Salamat kayo, Brad Danny, sa atong mga igsoon nga tingali misakay o bigakus sa maong muna-muna o pagtuki sa ilang pagsusi ng Santo Papa maong katumanan sa mananap ng mapintas. Ang pasya niya na sa itong igsoon na sa pinadayag 13-18. Ang may kaalam mo sabot, ang numeros mananap ng mapintas sa 166. Niya ilaning sumadahon ang sa pinulungan ni natin nga matud pa mao ang katumanan sa mananap ng mapintas. Vicarious Filii Dei. Nga sa Roman numerals, i-translate na to ang Latin figures mutukmak nga 666. O kanang Vicarious Filii Dei ilis sa anak sa Diyos din mo na purong-puro mo itawag ngalan nga nakita sa corona sa Papa. Ato na tubagon dili na tilo. Way corona sa Papa nga nagkulit og Vicarious Filii Dei. O maintimanan nga ang gusto ang pagsabot sa Biblia gipasubay sa context of the Bible. Kaya kung mabasa ka sa pinadayag 13-17, ngalan sa tao ang pag-iisipon nga nabiru sa mananap mga pintas. Nayalang sa kasayuran ang Vicarious Filii Dei, ili mga anas tao. Titulo mo na, ili sa anak sa Diyos o kana si Emperador Constantino agi pagtukoy sa Santo Papa, ni kulit siya o titulo, Vicarious Filii Dei. Pero tinuray, dili na mo yung titulo sa Santo Papa. Garanting nga mo ng titulo sa Santo Papa, dili po na mong ipasabot sa Biblia. Kaya ngalan man sa tao, Vicarious Filii Dei, dili mga sa tao. Ang nga kinganlan o tukma yun nga sa tao, nga numero 666, mao ang Kisar Neron. Nga sa lingua Hebraika, kining Q sa Kisar, ang numero sa gagatos. Ang is 60. O niya ang R, 200. Ang in, 50. Ang R, 200. Niya ang W size, ang in, 50. Sumadahon ni mo tanan, ang Kisar Neron, 666. Mao na ikatumanan. Mao sa ng kabangis sa mga tao. Yan itong ituo ni Kristo, gikukot o gipamatay niya. Tungod kay dili siya katugot. Matod pa sa World History by Arthur O'Brien, page 138.
the emperor would not permit the Catholic Church as society to exist, but he would like to destroy the Catholic Church because that emperor believed that the church was obstruction of his evil scheme. Mga dautan niyang plano, ang simbahan, klaro, namusupa kaniya. Mga gilutos niya ang simbahang Katoliko o kibutang-butangan niya nga mo nang mananap ng mapintas. Balik ko na to, numero sa kan's tao, kisar ni Nerón. Kung na nag-Hebraic letters, kisar, ang supposedly ka ng Q sa kagatos, ang E60, ang R200, ang N50, o niya ang R200, ang W size, ang N50, resumadas kwintas sa 160 nga ni Cesar Nero. Muna nga itong tubag sa may pagkutanan ni Labrador o balik na kanina. Katong ilang mga akusasyon, Brad Sok, may tungod atong Lucifer, nga matupag ibanggit ko no, kung gitawag ko no ni Pope Francis, o mao ko no gisimba. Palihog kong patinaw ni Brad Sok, kay dito sa gawas nasod, ilan ang gisawan-sawan. Nga ang ilang sentro ana nga, o sabot nila nga ang atong sa Tupapa, kitang Katoliko, nagsimba gisan tatanas, kay ang asong sa Tupapa, nitawag mas panganglo sa kan. May masayran nga nasa Judas Tadeo 1:10 na pinulungan natin nagingon damnon, kudnon, enteligo. Doon ay mga tao nga nagpasipala sa butang nga wang nila masayari. Kanang ingon nga kining banggit, ilitok sa ang nga Lucifer diya siyang pagampo. Dili na tinuod na Lucifer. Nga na nag-lock spirit. Ang pasabot sa ito Papa nga Jesus Christos Lokchitire pasabot nga the bearer of light, Jesus the bearer of light, because Christ sa Juan 8:12 mingon man ikusom Lox Lok spirit ilang gibasa nga Lucifer, so gisinayop nila pagbasa ang Jesus Lox or Luciferi, Loxfiri, the carrier of light. Dili kay may na to na si Lucifer ang ipasabot. Wa lang sila makahimo sa paghubad, eksaktong hubad sa Latin na lingua ngadto sa English ba kay ako nagtuo nga sila daghan wa pa makatuod sa ngadlag lingua Latina. Latin language. Mura sa Papa siya mga panglipo dito sa Vaticano, kasigaran mo gamit sa Italian prayer o Latin prayer. Muna nga itong tubag sa mga tanang berdang. Salamat kay Brad Sok, pero ato sa basahon ang mga mensahe pata makapahuhuay pa sa pagtunubag kay may ubay ra bagini nagtan-aw na to karon gikan nila ni Melinda Bote niya sa Agamo Kinadaw, uban pa si Alsong nagtan-aw sila si Marcian Bertudis. Good evening, legendary si Ipni Brad Sok Pernis. Brad DC Kugtas. Si Brad Michael walang mapil. O niya si Marcian Bertudis. Salamat kayo Brad Marcian sa imong kuan kining mensahe. Si Alan Aya, good evening Brad Sok og mga kaubanan, God bless us. O niya gikan ni sa Louis Radop Erkita Montipalcon, God bless Brad Sok and Brad DC. So daghang mga fans si Brad Sok, una pa lang gani nga Sabado nga nitambong si Brad Sok dere, daghan na kay nakabyo, kanya nakadaig ngadto sa atong National Advisor sa Catholic Philippines. Dere sa Bisdak Radio Brad Sok, daghan lang tugi mahitabo dere nga laing mga reliyon. Usa sa nagkagulihan, nagkagubot, nagisgot tungkol atong isgutan na kay diri gyud, daghan nagsubaybay sa debate lang April o uban pa. May tungod aning gaday nga halos gani hapit na lang magsubagay tungod kay budipinsa magyon og nagtudlo ang uban nga si Kristo nga Dios patay gyud. Samtang ang baruganan nila ni Brad Efren gilapin niya og nato nagingon nga dili may tabo ang Dios mamatay sa iya tingaling pagkatuhanon, di ba? Mao na ako gusto nga imong isay-isay preso kay dinhinining maong isasyon libot tibuok Pilipinas, tibuok kalibutan, nadayag ang debate may tungod ni ining gaday literal. Leo ko patinaw preso. Sa kabutang atong ipalo ng atong pag-isip, nga kung doon ay labing na kong sukaranan, kung sa Diyos, no, Sagrada Escritura,
the Holy Scripture. Yato na mabasa sa 1 Timoteo 6:16. You, O God, who dwells in an approachable light, the only one who is not subject to death. Nasa Binisaya pa ikaw, O Diyos, nga nagpuyo sa kahayag ka ni maduol, bugtong nga dili mamatay. Unsa ang Diyos? Bugtong nga dili mamatay. Kunya, kung natong basahon ang balaang kasulatan sa Buhat 17, 28 ngadto sa 29, kitang tanan ngatong kinabuhi nagakabyon sa Dios, ngatong paglihok, ngatong paghinawa na naggunit sa gahom sa Dios sud sa atong kahilangan. Kung atong patyo ng Dios, lusno tang tanan. Kunya sa 1 Corinto 15, nag-ingon si San Pablo, nga ang katapusang kaaway nga buntugon ni Kristo, maong kamatayan. The last enemy that Christ would like to destroy is death. Kunya, si Kristo inoon kung namatay, literally. Sa ito pa, inay nga siya makadaog sa kamatayon, napildi hinoon siya sa amahan sa kamatayon ng mong yawa. Naman na sa Juan 8:44. That the demon or the devil is the author of death and lies. Siya mo'y amahan sa tanang bakak o amahan sa kamatayon. Nabalik ko na to sa unang suwat ni San Pablo sa taga-Corinto, 15, nag-ingon na angay na ito masayran na ang katapusang kaaway nga buntugo ni Kristo mong kamatayon. Siya na hinoy namatay, sa ito pa, nabuntog ni siya sa kamatayon, inay nga siya magbubuntog sa kamatayon. May pangyawa, wa hinon mamatay. Yang ato ng Diyos nga Ginoong Jesucristo mo ay sinugdan na buhay katapusan namatay. Wala ka mayong timanan na to, nagsugod ta diya sa balang kasulatan. Ugani, ini sa karaan nga Biblia, ganlag Latina, Vulgata, ihubad nga to in English. Kaya ito mabasa ang Katoliko nga Biblia, siyang ganlag official commentary sa John 15. Mabasa na to. Ini sa commentary of John 15 that the Lord Jesus Christ Himself, the God, cannot die. Na si Kristo, siyang pagka-Diyos, dili mamatay. According to the commentary of the Bible, Latina Vulgata in English, chapter 15, and then verse 23, the comment here is stated, for Christ, being this time certain to suffer death, signified to his apostles his human nature. By this, every word for us God, he could not die. Nasa Binisaya pa niya sa komentaryo sa Biblia Katolika, sa Luhan 15, sa komentaryo sa ining versikulo 23 sa San Juan 15, nga si Kristo nasayran sa mga apostolis nga namatay. Diya siya pagkatao. Kaya siya pagka-Diyos, dili man siya mamatay. 1 Pedro 3:18, nga si Kristo namatay, diya siyang kinaiya o bahin nga lawas nun, tawhanon, dili. Siya namatay sa Espiritu. Kaya siya buhi sa Espiritu, o miyato sa bilangguan, giwalihan niya ang mga Espiritu na bilanggo dito sa presuhan. Matod pa ni San Pedro, 1 Pedro 3:18-19. Busa, ang Ginoong Diyos, dili mamatay. Nunya, sa libro sa mga The Teaching of the Catholic Church, page 85, dili ni mo mabulag ang pagka-Diyos, the divine person, and the nature of being God, just the same, at the same time, only one, and they are not separated. Meaning, the divine person and Godhead are not separated. So only one at the same. Maura gini sa gihapon. Maura sa Teaching of the Catholic Church, page, ang pahina 85. Yan sa The Teaching of the Catholic Church, pahina 147, nag-ingon, nga kung dunay o sa katao, moingon, na ang Diyos katong gisakit o gipatay, dili ang iyang lawas o man iyang kalag o espiritu, kanagtawhana o sa kairihi o patok sa pagtulunan sa Iglesia Katolika. Mabasa na sa libro Dogmatic Book, page
145, 147, then giklaro na nga kung ikaw mingon o sa katao mingon nga kadtong gisakit o namatay dito sa krus, ang pagka-Diyos ni Kristo, sayo ka na. Ang gisakit, mao ang pagkatao, pero lawas o kalang, pero miduyog niya ang pagka-Diyos. Ano nang kasakitan siya kamatayon, dunay mirito nga maluwas mo. Ako na nga itong tubag sa mga tanang berdan, base sa Sagrada Scriptura kung Biblia, nga dili na ito masumag, o dili na ito mapukan, kay kanang pulong sa Diyos. Ikan sa magagahong, nga di masayo. Kita makadaghan masayo, pero ang Diyos mismo dili masayo. Nga gingon ikaw, Diyos, nga nagpuyo sa kahayag nga dili maduo. Ikaw, ang bugto nga dili mamatay. O naas Biblia sa San Juan 12:24, the Christ is not subject to death. Ang Kristo dili ulipon sa kamatayon. O sa kanang Kristo nga di ulipon sa kamatayon, siya ng pagka-Diyos. Kaya lagi, siya ang pagkatao namatay man, sumala sa 1 Corinto 15:1-3. Mao na katikap saysay, agig tubag sa pakutana, yatong naglibog pa, diningingon nga God died, literally, nga kini, isalindot na, yatong Pitsa 24 sa Nobyembre sa atong Board of Governors of the Catholic Faith Defenders Conference dito sa Cagayan, i-manifest ang duha ka maxims da dugma nga nagkadayon. The divine person in his pursuant to his Godhead. He is a spirit, consubstantial with the Father, per se, he cannot die. Kung sa kuno, nga ang divina persona, sa iyang pagka-Diyos, Espiritu, o sa kinaiya sa man, o sa iyang pagkasiya, dili mamatay. O na, ang mabasa sa nato sa dugma, sa Fundamentals Catholic Dogma, page 145. Balik na ni Brad Dan Kutas. Okay, salamat kay Brad Sok. O diya ay kuan para pastingog kay kinira ba mag-istorya ta. Ya taas-taas murag hotdan ta og kining energy. Inom ta og kining kuan para pagpalik sa atong energy. Niya ato sa ning basahon si naglantaw ko si Joseph Ganiran, Marcelo Miso, o niya si Precious Per Agustin Cruz, si basahan ni si ex-Mika Hergo, o niya si Rosinel Nakudobak. Sus, ninigag mga pangalan sa Facebook eh. Si Rodatan, si M. Diacosta, si Leomar Villamor, si Jerome Andayan, si Mira M. Mamay, o si Tiroy Sakote, si Felix Huatulan. Sa di pa ni basahon na ito pangutana. Basig doon na kayo pangutana ni Brad Sok, Brad? Unya na bro. Unya lang. Okay, ato ni basahon ang mga mensahe diri sa Facebook. Matod pa ni Marcian Bertudis, Brad Sok, bag-o lang nagdebate ang Baptist o RCC, kaning atong Katoliko Brad RCC ni. About larawan, pwede ba kang makapaambit nini? Salamat o dalaygo ng Diyos. Doon penultiyon sa kaalam mo kinagman nga vera sapientia, novit distinctionem in similaribus. Liko na to, ang parlan sa kamaturan, naingon nga vera sapientia, novit distinctionem in similaribus. Kung nato na bilisayon, ang tinuod nga kaalam makaila sa kalainan sa duha ka managsama nga butang. Panalitan doon mo tagpo kanimo tao nga nagsulog og sininang puti. Duha ka tao, yang usasan nga binuol nimo nagsininang puti. Libo ka kay pulos man parehas nagsininang puti. Pero makaibaw ka sa kalainan. Kaya ang doktor na may stethoscope nga kanunay gidaan niya isuod sa bulsa. Ang usa kay tigmensahe man, tigmasahe siya mga pasyente sa yang magklinti, nagda, upag, mapuno sa mga haplas, o puno sa mga alkohol, o ang iyang white towel. So, kailan ta, kining usa, doktor, kining usa, tigmasahe. So, sa ka-ingno na to, kliniko. So, doon ay kalainan. Mosag, gariya subliyan nag-ingon ng Diyos. Ayaw pagbuhat, bisan unsang linilog kalarawan sa butang at sa langit, ilawang siyota, ilawang tubig, dili ka magyuko, di mag-alagad kanila. Exodus 20, versikulo 3 nga to sa 4. Unya ato nang mabasa sa
Leviticus 26 na sila kadtong mga Diyos nga ginili sa Dios, kini sila dili ibutang sa mga balaang dapit. Pero sa laing bahin ang Ginoo misulti kang Moises. Moises, maghimo ka o magpabuhat ka og sinalsal nga larawan sa kirubin kung anghel. Ya ibutang ka na masikakilid sa altar kay naa ako diha. O akong ibutang akong presensya sa larawan sa kirubin. O diha sa akong templo o balay sa Dios. Ang altar butang larawan sa kirubin o may mga kinulit nga kirubin sa mga bumbong sa pultahan. So, klaro, kung doon na sa'y kinulit nga larawan sa tao. So, kung sa tinaw kayo ng Diyos, mismo nagpahimog larawan. Ang yawa sa nagpahimo sa larawan, ningan lang ng Diyos. Pero kadtong gipahimo sa Diyos, mga sagrado kung balaan ng larawan. Asa mabasa, nasa ikaduhang libro sa mga hari, 23, 16, 19. Sa riyang gitugmok ni Hari Usa, ang mga larawan sa Diyos, kung mo gisuko siya, diyawi ang Diyos nga mahan. Nagabot sa siyudad, nagkakita siya sa kamonumento, nagkatana siya, kinsa maning monumento. O ka mga tao sa siyudad, ito ba, mahal nga hari, monumento na sa taong balaan. Sa ipong sari, ayaw nagdugbukawan nila. O sa nga hari, makamao. Sa ginganlag pira sa pensya, nobit distinctionem in similaribus. Ang hari nakaila sa kalainan sa Daud, managsama nga duha ka butang, pero dili day parehas. Ang larawan sa Diyos o larawan nga gipahimo sa Dios nga kinigibutang sa templo o gisakatan pagyud og balao. Leviticus 19:30. Reverence may sanctuary. Nakatong mga larawan diya sa sanctuary sa Dios, ibutang gyud ang dako nga pagtahod kay naa diya ang presensya sa Dios. 1 Chronicles 3:6, God said, I will put my presence in these images of cherubim. Akong ibutang akong presensya ining larawan sa cherubim. Sa ito pa, kanang mga larawan ng ipahimo, simbolo, emblem sa presensya sa Ginoo. Huwag ka na, wa niya idili. Katumusupak niya na, iyang kaaway. Asa mapasa, Salmo 74:4-9, Salmo 74, versikulo 4-9, ang ako makaaway, magdag masog martilyo. Musud sa kong templo, ilang dugbukon nga akong makinulit ng larawan. Ilang sunugon nga akong mga balaang simbolo. O kanang mga tawana, akong mga kaaway. Bukid sa nang mga kaaway sa Ginoo sa adlaw sa panudya, kamo nga akong makaaway, ana sa wala. O gitambog kamo sa linaw sa kayo. Kamo nga akong mga higala, o nga pinili, sa akong to, upanundo ninyo ang kinabuhing walay katapusan. San Mateo 25:40-46. O na nga ito'y katupag sa pangutana, kunod sa'y mga pagbatbat na ito may tungod sa larawan na gipahimo sa Diyos. Balik na ni Brad Daan Kumtas. Okay, Brasok, o niya, kuto pa matalas 9, patugtog sa utang awit. Usang awit para makapahuay po ka. No? O saman? Larga. Larga ta or padayon sa pangutana? Sama ni mo, Sige. pinawon ang awit nga maghatag sa huwag kahulugan. Sige, atong paminahon kining kalig-on sa pagtuo. Okay, ato na nga pinduto ning kalig-on sa pagtuo, Bransok. Dara. Ang sinisanga ng ilaw sa mga pulong sa Ginoo, ipamatuod sa buhat sa kinabuhi mo. Kaysa makakayod sa usa ka taong maanlamon, nga nakatukod sa iyang balay sa usa ka dakong bato, bisan sa kusog nga unos ug walay hunong nga ulan, hangin nga mapusog magpabilin, kini nga dili matarog sa mauntani ini ang kalig-on sa pagtuo sa kada tao, pangayoon ta kini nga grasya ikan ang tao ng ilaw sa mga pulong sa Ginoo, ug wala ibang matuod. Ato lay paibaw sa ato mga suking mga viewers nga pwede kamo mga pangutanan ato ni Brad Sok may tungod sa mga doktrina, relihiyon ug uban pa
nga inyong gustong ipadangat ngadto ni Brad Sock Fernandez ang atong tinamod og National Advisor sa Catholic Faith Defender of the Philippines. Haligi sa pagtuo, ang pingikining grasya nga. Kaya daghan magod nga gusto nga makiga-dialogue, basin ganahan mo, no? Ari diri sa Bisdak Radio, mahimo pod nga tubangon yung si Brad Sock face to face para mailagyod o unsa ka tinuod kay daghang mga pangutana. May tinuod nga reliyon nga gitukod ni Kristo. Mao na nga atong National Advisor andam sa pagdawat. Kana lang nga friendly debate paghimo on the Bisdak Radio. Mao na ning ato nga gihangyo kaninyo para dili malibog nga atong mga igsoon labi na sa mga pangutana, labi na sa mga history. Chris Brasok, kaya mausa naman sa history Brasok, no? O niya, ato ng padayonon mga igsoon ang mga pangutana sa ato mga suking tigpaminaw nga ganahan kayo mangutana ngadto ni Brad Sock Fernandez. Salamat kayo sa among awit, ang awit nga nagluhan, ikaw ang kahayag kung sa batong title ato. Okay? O niya, padayon ta kay kutob ta alas 9 mga suking tigpaminaw. Ato kining ipangutana ngadto ni Brad Sock, ang atong National Advisor Catholic Defender. Kay doon ay mga pangutana, Brad Sock, nagkanayon. Nag-ingon ta nga tuig 33 AD, ang Iglesia Katolika, si Kristo mo ay nagtukod. Gani, adunay mga kasaysayan nga nagtukan nga gikan ni atong tuig 33 AD, dunay mga folk nga nagdinawatay sa katungdanan ug hangtod ni abot og 267. Si Pope Francis mo ay ika-267 ka folk. Unya ang ubang reliyon Brasok bisag doon natay mga ligong basihanan sama sa mga dagkong basahon sa kalibutan, sama tayo mag-ingon mga cyclopedia ug uban pa. Nga nagtukan nga kining Iglesia Katolika si Kristo mo ay nagtukod. Pero ang nakapait Brasok kay daghang mga reliyon nga mingon nga dili na tinuod. Kay kami mo ay tinuod nga gitukod ni Kristo. Dunay nang gawas 1844, dunay nang gawas 1914. Doon na po yung nanggawa 1605. Pangutana, Brasok, kining ilang pamahayag, kung itandi sa atong pamahayag, unsa may atong basihanan, o kalikunas pagtuo, nga kining Iglesia Katolika, nga atong tuig 33 AD, si Kristo maoy nagtukod. Palihog kong patinaw, Brasok. Pagsugod sa atong Ginoong Kristo, pagsangya, wali, natos nagalalaing mga dapit o mga nason, napaluigon siya mga 30. Lucas 3:23. Mga 30 ang iyang edad sa pagsugod niya pag-evangelize, pagsangyaw sa mga balita. Unya, tulo naman ka tuig ang iyang katilingbanong kinabuhi. Siya pagsugod pagsangyaw, ano Domini, tuig 27, sa pag-apil niya sa iyan lang Passover o Paskua, Abril 9, con Nisan 9, ya sa Marso 29, Marxisman, sa 28 ini, ya Abril, Nisan, Pizza 16, sa anyo 30. Tulura ka tuig ang iyang katiligmanong nga kinabuhi. Sa pagsugod niya gwali, 30, dumagan mong tulo, 33, ang panuigon sa Ginoo. O diya sa mga 30 o 33, natukod niya ang iglesia. Mawailain ang iglesia nga gipadadaan niya sa Espiritu Santo. O kanang iglesia ginganlan. Sumala sa San Marcos 11:17, San Marcos Kapitulo 11, versikulo 17, paganganlan o alang nga niya, alang sa nagkanasura. Kung universal or Catholic. Mao nga sa buhat 9:31, matod pa ni San Pablo sa pinulungan Griego, Heminoon, Ecclesia Catholis, likon ako, Ecclesia Catholistis, Judayas kay Galilayas kay Samarias, Irinin, Ikinin, uy, komodo mo, nga sabi siya pa, ang iglesia nga mukaylap latas sa Judea, Samaria, Galilea, nga likod nga nagpadayon kay giubanan si Espiritu Santo. Mao nang iglesia kito gusto, kanang giubanan si Espiritu Santo, maong Ecclesia Catholis. Nga sa Latina, mingon San Pablo, Gaius Hospice Virus, in Ecclesia
salutat vos. Nana sa Roma 16:23, kanang Roma 16:16, pangustahay kamo mga iglesia ni Kristo ang nagihan niya na kadtong Iglesia Universal Catholic Church, mao nang iglesia gitupo ni Kristo. Kunya, doon naman tayo libro sa kaalam. Kaalam 8 versikulo 8 nag-ingon nga kung gusto kang malapad ang imong kaybaw, ang kaalam na kaila sa kapuslanan sa kaybalo, sa kasaysayan, nga mahaybaw kas nangagi ug makatun kas pagtulunan sa umabot. Sa ito pa, ang Biblia nagasalit ka na to, nagaagda ka na to, pagtuos kasaysayan. O niya, volumes of books, sama sa Grulier's Encyclopedia, Volume 5, page 106. Nga nag-ingon, the Catholic Church is the divine society founded by Christ, endowed by the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. And this name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. Hindi saya, ang Iglesia Katolika, kapunungang tinuhanon, tinukod ni Kristo. Iyang ipadadaan sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Pundo nga may kadugtungan sa obispo sa Roma, maunigingan na ng Romanong Katoliko. Klaro, Iglesia Katolika, tinukod ni Kristo. International Encyclopedia, Volume 15, page 520. There are two equally valid definitions of the Catholic Church in comparison, comparable with the true nature of Christ, the founder of the Catholic Church. Kinsa rin nagtukod sa Iglesia Katolika, mao si Kristo. O niya, sa Encyclopedia Britannica, Volume 15, niya, page 985, only the Catholic Church, among so many churches and denominations, whose origin can be traced back to the time of the apostles and to Christ. Sabi ni siya pa, sa daghang mga pundok-pundok sa tinhuan, ang Iglesia Katolika ra, ngagikan karon mapaatras nimo nga nagsugod panahon sa mga apostoles o panahon ni Kristo. Lingkod kining sukarana, volumes of truth from history, and also the outspoken truth stipulated in the Bible that Ecclesia Catholicos, the Catholic Church, mao giubanan sa Espiritu Santo, mao ni likod na baruganan nga mo ning tinukod ni Kristo. Mao na atong tubag bradans pangutana kunon sa ebidensya o prueba from the Bible and also the facts of history proving that the only church founded by Christ is the Catholic Church. Mao na atong tubag sa pangutana. Salamat kay Brad Sok sa imong pagpatinaw sa mga pangutana. O niya, basta ikaw na kay pangutana, inalang ko na kay pangutana. Na kay pangutana. Alam mo yung ikwan. Sige. So, katong imong gibasa pag unang Bradsok, wa na ito nabasa sa laing pundok o laing relihiyon kay ang ilang gipangita permanente ang ebidensya o pruwiba nga si Kristo kuno ang nga si Kristo o ang nagtukod sa Iglesia Katolika. Mao nang ilang gipangita. So naa naman nabasa naman ni So ang imong pangutana nga wa ba di mabasa sa uban? wa dahil nila nabasa na. Wa nabasa o Nabasa pero nagpabuta-buta. nagpabuta-buta lang siguro. So naa naman jud ay kana nga kwan Oo, sa Biblia. kaya mong kita, doon ay harong sa kalig-on nila sa mga tarungan, may pangutana ta. Asa man, unsa mang libruha sa mga history o encyclopedia. Nga ang Iglesia Katolika, tinukod lamang ang tao nga dili si Kristo. Nay nagtukod nga dili si Kristo. Kinsa nagtawhana, nosaw din niya matukod, unsang libruha na tumabasa nga authentic reference. Wa mas mabasa na. Kaya wa mas sige mabasa. And the only authentic reference that really mentions and stipulates that the Catholic Church was founded by Christ, we can really present the documents as pruiba o ebidensya. So why mga dagkong mga libro Brad Sok sama sa tuwa, sama sa mga encyclopedia no? So wa sila mga libro nga mga dagko sama sa tuwa nga makapakita pod sila ebidensya na dili si Kristo nga nagtukod sa Iglesia Katolika. Wa sila'y kapakita niya na. Subok kayong palanungod, pero dili maguta condemn natin. Dili ta mahukmanon, dili ta mudugang og sulti kung unsay nakitabo nila. Ang ato mo lang pagkamadapiton, pagkamay ng puon, o pagpahanog do, nga the word bias. The word bias in English, sabi siya, kung maghuna-huna mo sa katao nga siya eksakto, pero ay baruganan, dili tinuod, bias siya.
kung siya mohukom sa duha ka sangka palitan sa basketball, pero tuwa siya mohabig speakers aron lang makadaog bisag lupig bias nagtawanan. Kung may mga tao nga nias kalibutan bisag usaw pahibaos kamaturan, musagop sila sa dili kamaturan, bias na mga tawanan. They are not objectively targeting their minds upon the Word of God, because the Word of God is infallible and the Word of God shall continue forever. Sa Mateo 24:35, mahanaw ang langit ug yuta apan ang mga pulong sa Dios dili kayo mapakyas. Okay, ato sa ribansaw na naglantaw result sila Johnny Walker, si Alces Pacaldo, si Jack Aquila, si Clara Ubido, o niya si Maui Cabonado. O si Sir Erwin, iabot na ang atong tag-iya sa Bisdag Radio 90.3 FM. Iabot na Sir Erwin katuta na ito na mahimamat. O pagkakita ni Bansok, no? Kita mo ron. Muna niya siya o kuhan, itako siya glawas, muna si Rambo. Rimboy Dioso, Badwit, o niya si Agustina Kumisad, si Sel Rivera. Nagtanaw sila karon. Salamat kayo sa mga view o atong padayonon pagpungutan na Bansok, may tungod ni ining pagtulunan sa Simbahan Romano Katoliko. About ni Mama Mary Bansok, kay kita karon naghando matas pagkatao sa itong Ginoo, pero sa di pa moabot sa itong Ginoo, ari o sa itong Mama Mary, kay namoy mabasa kuno sa Biblia nga si Kristo nagpatiwala kanato. O niya si Kristo ra ang makaluwas. O niya ang ilang akusa karon nganong i-appeal ginato sa Mama Mary ampo makaluwas ba ni nato nga tao nga si Mama Mary makasalanan matud pa. Nganong ato pa sa piton. Si Mama Mary unsa man kunoy matabang Mama Mary alang sa atong kaluwasan nga niya na may Kristo nga kumpleto tanan palihog ko ni patinaw Bansok. Mayong masara ng usa ka kamaturan nga ang atong Ginoong Kristo sa paganin niya sa kalibutan, wa man mo kalit og tungha. Pinagi sa proseso samahan. Nga man nagpili usa ka babae nga mahimong inahan sa manunubos. Nga anak sa maong babae mudugmok sa ulo sa bitin. Nana sa Genesis 3:15-16. And the Lord God said to Satan, I will put enmity between you, Satan, and the woman, your offspring and the offspring of the woman. And he shall crush your head, and you shall bruise her head. Sa Medisaya, paningon ng Diyos, ngadto sa bitin ng mong yawa. Ibutang ko ang panag-away, taliwala kanimo, o sa babae. Sa imong kaliwat o kaliwat sa babae. Siya, he, si Kristo na, madugmok si mong ulo. Pero ikaw mo paak sa kiting sa babae. You shall bite or bruise her head. Ang pronoun diya referring to ang woman. Nga iyang samaran sa yawa. Kana mo sa Maria. Nga, ang atong mahal nga birhen nga puno sa kaaghok, na samad-samaran o bilagpasan iyang kasing-kasing sa kaguon. Yang ipasaksi siya. O misaksi siya pagtuyo sa mapait nga kamatayon siya anak. Usang away, taliwala sa kaliwat sa yawa o kaliwat sa babae. Mauna nga ang babae, isgutan sa balang kasulatan. Diya sa katapusang yugto sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, mingon siya, ngadto siya tinunan nga si Juan. Matod pa niya, anak, sulo nga ang imong inahan. O siya mitutok siyang inahan nga mo sa Maria, naway, sulo nga ang imong anak. Kikaniadto, pagkamatay ni Kristo sa cross, dito na magpuyo si Santa Maria sa balay ni San Juan Evangelista. So makita na to nga gisgutan yun ang babae. Kunya na sa balang kasulatan na sa Job 5:1. Mingon ng Diyos, when you cry out from earth upon me in heaven, and I won't listen to you, resort to one of the saints. Samtang niya mo sa yuta, magasangpit ka mo kanako, dili ko maminaw kaninyo, dango po sa mga santos. Suko pa na sa Ginoo. Padangpunta ko sa mga santos. Kanang 1 Timoteo 5, ganun ay usara ka Diyos. Ug usa ka manglalaban nga mo si Kristo. Ang usa ka manglalaban ni Kristo naa sa Hebreo 9:15. Nga taliwala sa daan ng bagong tugon, usara nga itong manglalaban sa pagpanubos nga mo si Kristo. Unsa rin pagkamanglalaban ni Kristo, pagpanubos. Pero ang pagkamanglalaban nga mag-aampo, daghan. Nasa Buhat 27, 23, 24 nga si San Pablo sakay so sa kabangka 236 ka pasahero. Malunod na. Mga batay sila. Pero samtang nag-ampo nagpuasa si San Pablo, naluwas katong 236 ka pasahero
o gingon nga pinaagis pagampo sa santo nga Mos Pablo na lawas sa mga pasahero. Muna nga mga santos, makita na to sa gipadayag sa 9:10 dito sa langit, nabling langit, ug nakita ang mga santos. Ila makalag, ang ilang lawas gipatay sa yuta, ang ilang kalag tuwas langit. Nagampo sa Dios alang kanatong mga buhi aron kita matabangan sa Dios. So, klaro na nga si Jesucristo ang bugtong manglalaban sa pagpanubos, pero ang mga magtatabang sa pagampo mga santos. Nabay mabasa ang klaro na? Naagyo na Santiago 5:15-17. Kaya ang pagampo so sa kataong balaan dako kahimuan. Si Elias nga balaan nagampo nga dili maguwan tungod sa kasalanan sa mga tao. Tulo ka tuig ug tunga. Naduni usa ka dakong huwaw nandiki ang yuta. Pero diha na ginulsol na mga tao. Og si Elias nagampo mibundak ang mukusog nga huwan. Mingon ni Santiago Apostol, mao na dako kay kahimuan ang mga pagampo sa taong santos. Busa naas Biblia nga mga santos dako kahimuan sa pagampo alang kanato. Naas Biblia nga si Kristo usa ka maglalaban sa pagpanubos, pero daghang mulaban nato sa pagkamangampo mga santos, di modo dili tabayas. Ang Katoliko dili bayas kay gipasukan man dias balang kasulatan ng kamatuoran ug kadtong supak niya na mangitatag unsay laing kamatuoran nila nga gisigutan naman nato ang tinuod nga kamatuoran ng suwat. So dili tabayas. Lagmit ang uban mo'y bayas. Salamat kay Brasok. Alas 8:24 na. Oras dito sa Pilipinas, mga suking mga viewers. O niya, naipay mga pangutana ato sang basahon ng mga nagtanaw. May paglantaw ni Jerica Shin Lafer Baskon. Matod pa niya, good evening bro. Okay, good evening sa ninyo. Niya, naing pangutana. May tungod ni ato paghandom sa Disyembre 25. Matod pa sa ubang mga pundok Brasok nga kining Disyembre 25 dili kaplaga sa Biblia. Dili man hikaplaga sa Biblia kuning ato tumo-tumo lang nga ang natawa ni Kristo Disyembre 25. Karon Brasok kay ni amang kagyud ni amagid ka sa nabantog na istasyonan nga makita padungog sa tibuok kalibutan unsa may imo ikatubagan ni nganong wa may Disyembre 25 diha sa Biblia. Nganong way Disyembre, Enero, Disyembre 25 ba Biblia kay lain man ang mga ngalan sa kalendaryo sa mga Hudyo, na Jewish calendar. Kamuning musunod, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Ab, Elul, Tisri, March, Isban, Kislev, Tibet, Sibat, Adar. 12 gihapon ka mga ngan sa ilang kalendaryo Juraika, ang Jewish calendar. Pero kadong Disyembre 25, muna nga itong tagan o katinawan. Sa Lucas 1, versikulo 5 kato si Zacarias, ang tigulang ng pare. Nga misugod siya sa pag-ampo paghalad, mitunghang anghel kaniya mingon, Zacarias, ang imong asawa na nampo. Ha? Wa magay na manamko niya itong batanon pa? Karoon na nung tiguwang na kayo? Wa na'y angay na magpasuso, magsapnay-sapnay bata, kay tiguwang na magayo. Mingon ang anghel, Zacarias, tungod kay wa kay pagtuo maamang ka, uhiya kada makasulti, human mataw ang imong bata. O sa matong panahon na, ang pagsudi Zacarias dito sa templo. Sa Lucas 1, versikulo 5 at 8. Paghalad ni Zacarias sa templo, diha siya sa turno ni Abias. Sa 1 Chronicles 24:10, ang turno ni Abias, ikawalo nga bulan. O kanang ikawalo ka buwan sa mga Hudiyong kalendaryo, Marches man, ikibali sa atong Oktubre. Kaya sa Septembre o Tisri, sumala sa Leviticus 23 kanto sa 26, ang buwan sa Tisri, Septembre 15 magsugod. Doon na sila nga pista sa trompeta na magsugod sa tunga-tunga sa buwan sa Septembre 15 o matapos sa siyam kaadlaw Septembre 24. Suman niya na mao Oktubre 24 ang pagpaybaw sa anghel kang Zacarias nga manamko niya asawa. Sa Lucas 1:36, unong kabulan gikan niya na ang anghel nagpaybaw kang Maria. Maria, manamkon ka sa anak sa Dios. O niyos Maria, unsa ang pagkahitabo nini na birhen man ko, wa man ko mahilaptig lalaki. Ang anghel mingon ayaw kanto. Kay gahom si Espiritu Santo mo landong kanimo. Gahom
nga makapahimo nimo pagpanamkon. O si Maria mingon, matuman nga ni kanako ang mga pulong sa Ginoo. Mao na nga si Maria nanamkon. Ikapilang mo tugabuan ikas pagpanamkon ni Isabel. Si Isabel nanamkon man Oktubre 24. Uyab kag unong kabuan sa Oktubre, November, December, January, February, March. May pagpanamkon ni Maria pitsa 24. Galacia 4:11, si Kristo na tao sumala sa balaod. Ang balaod sa kinaiya mao nga ang bata sa pagpanamkon siyam kabuan. Ikas pagpanamkon hangtod matao o sa pagpanamkon ni Maria sa Marso 24. Ihap kag siyam kabuan. March, April, May, June, July, August, September, October, November, December kasiyam nga buwan. Disyembre 24 mao pagkatao sa atong Ginoong Hesus. Pero ang dili kapugnan nga gahom sa ebidensya mao ang patron na pagpalista sa mga Hudiyo sa mando sa emperador nga ang tanan magpalista dito sa Jerusalem o sa Santa Maria o si San Jose, si Santa Maria ang nanamkon kang Hesus, nagpalista panahon sa tingtugnaw. Kunya gibalibaran sila nga gustong ta si Jose nga mataw ang bata sa balay, gibalibaran sila tungod silang kakabus dito na lang mataw ang bata sa pasungan o kana mao ang Disyembre Kislev 25, Disyembre 25 kana. O kana nasuwat sa lapida sa lubnganan ni San Justino Martir nga namatay sa tuig 110 o 107 nga si Jesus na tao Disyembre 25. Mao na atong tubag nga dunay baruganan ang Iglesia Katolika. Dunay biblical speculation nga ato nang isay-isay kaninyo ngano nga Disyembre 25 ang natawag sa Ginoo. Mao ang tubag sa mga. Salamat kay Barsok. Katong lapida ang imong gingon Barsok. Asam na to makita ng lapida karon na sa Jerusalem. Kay si San Justino Martir na obispo man sa Jerusalem, mahal og giampingan na ang maong lubnganan gibantayan. O dili nila makuha malangkat ang lapida nga nagsuwat dito nga ni Jesus na tao Kislev 25 o Disyembre 25 sa atong bulan. Okay, daghanin ning nagsunod Barsok sama sa membro sa Iglesia ni Felix Sunalo, no? Unya kining si Kristo atong nagisgutan pagkatao ni Jesucristo Disyembre 25, matud pa sa imuha mga ebidensya. Unya, ato bang hikaplagan Barsok sa kining Biblia o sa mga referensya, kaya doon na magoy uban nga alang nila, ordinaryo ras Kristo na tao. Pero alang nato, nagtudlo ta, base po sa Biblia nga atong makita, doon ay mga apostol nga nagtudlo, may tungod nga si Kristo sa iyang pagkatao, Diyos siya. Karon pangutana Barsok, kining nanudlo karon nga si Kristo tao lang, asa may atong basihanan Barsok? Si Kristo ba tao ba lang o sa man siya? Para nimo Dios o tao lang? Ang ato nga aron dili ta bias kay kana pong bias sa tubadon na tay gisaligan nga pangunahon og baruganan. Pero mahimong mapukan, mahimong maluwan. Kay bias man dili man objectively founded upon the truth. Kay ato pa why pangatarungan nga muluntad kung wa sa kamatuoran ay pasukan. Non potis isi diuturno kui non sugis veritas. No reason can be lasting with truth that's not true. O na nga, anong dili ta mabayas? Pasahon na to, ang Juan 8:40. Si Kristo may pailangan siya tao. Si Jesus may una ko tao, nagtudlo ka ninyo sa kamatuoran. So klaro, nanay mabasa nga tao. Doon na ba tayo mabasa nga si Kristo Diyos? Naasa pinadayag, 22:13 ato sa 16, mingon si Kristo, ako mong Alpha Omega, ako mo si Kristo. Nagamando ko sa mga anghel, yang sibuk ta sa pinadayag 21:6. Ako ang Alpha Omega, mo na si Kristo. Ang makadaog hatagan kong tubig sa kinabuhi, ug siyang mananaog mahimong akong anak. Ug ang Alpha Omega mo na si Kristo mingon, ako mahimong iyang Diyos. Sa ato pa, doon na litra por litra mabasa, nga si Kristo tao, nag-ingon nga siya tao. Doon na sa litra por litra mabasa, nga si Kristo mingon nga siya Diyos. Ya 1 Pedro 2:22, nga si Kristo dili bakakon, way pakak nga biguan siya baba. Bosa dili bias nga paghukom, dili bias nga pagdawat sa kasulatan nga si Kristo tinuod nga Dios kay siya tinuod nag-ingon man nga siya Dios o tinuod siya nga nagpakatao kay siya tao man. Bosa Dios ug tao man. Laktod pa ka istorya Barsok, siya nga Dios nagpakatao. Yes, So kini panudlo karon sa Iglesia ni Felix Sunalo, contradict na sa Biblia. Kanya lang gitudlo tao mas Kristo, wa mas magtudlo nga Dios nga nagpakatao. O lagi akong ingon nga ang usa ka pagkatarungan
nga gipabarog unya mapukan sa laing katarungan, kanang katarungan na bias na kay mapukan na. Pero usa ka katarungan nga bisag saog lungka, bisag saog huna sa nakalalay mga opposing o dissenting opinions. Siya, mubarog na siya, mo na dili bias. Founded upon the truth, dili bias. Ang bias, founded upon the human notion and human wisdom. Okay, Muna, mo ni atong tagiya si Don Erwin. Oh, Brother Erwin. Oh, Good boy, Brother Erwin. daghan mo guni nga kuan. Di mga pangutana, Brad Sok. Mayong gabi diha, bro. Dani kong tas, layo ra kaayo ng Disyembre 25. Natao si Kristo kung ebidensya lang. Basihan Biblia o referensya. Mudawat kag debate diha. Affirmative ka digar ko nga dili December 25 natao si Kristo. Muragi hagit ka, Brad Sok. Usa masukol gani sa sunod sa Sabado. Kasama ni Wata ka si Rian Puentes. Rian Na Puentes. mga programa din usa ni sa Baptist. Diya. Ako, Okay, nako yung mga ebidensya na encyclopedia, volume 3, kanya na biblical speculations, na. Pero nga itong pangutana, asa man siya mga biblical speculation nga dili December. Ang iyang giingon, Brad Sok, nga makigdebate siya nimo karon sa Sabado. Okay, atong tanaw ang atong tema. Tima. Sige, okay. Ako na karon sa Sabado niya tanaw si Tima. Okay. Ang atong tema itanya mo nga pamatudan sumala sa biblical Biblia o referensya. speculation o sa mga referensya nga ang natawhan sa itong Ginoo Disyembre 25 ikibali na sa buwan sa mga Hudiyo nga Kislev December. Si Juan, doon na siya. Doon na pag ko referensya sa Biblia nga King James nga nag-ingon dito silang annexes that Jesus is really pinpointed and confirmed was born in the month of December. Doon ba ka historical ni Baptist per church kay kasi Baptist man Dari Puentes, bigo sa din ako. About sa Baptist person sa may sugilanon anang Baptist kanong bilugsot man ang Baptist. Well, as I said nga, dili man ta condemnative. Dili ta mahukmanon. Right. Dili ta mahimos mga pulong nga ingno na to unwarranted sa pasipala kanila. Pero nagutanan mo kag history na nasa history. Sa world history o na sa encyclopedia that the Baptist was founded by John Smythe sa 17th century. O sa ngayon na to na dili na nagsugod ni Kristo. Kanang Juan Bautista nga ilang ipasangilan mo nagtukod. Di ko man son Juan Bautista nga ako maulang ang tigog na nagsinggit sa kabingawan. Nag-andam sa dalan sa Ginoo. Okay, ato ning tanaw ang iyang mensahe, Brad Sok. Sani dalha na tanan nimong ebidensya kay Lairo kaayo, Brad Sok. Salamat. Ako yung Biblia sa Protestant King James Version sa ilang annexes. That really confirms that December was the month when Jesus was born. Ilan ko nagkauban. Supak sila silang kauban. Sige, ato nang isip niya, Brad Sok. Ako yung ipungutanan niya nga ikaw, usama ka magsusupak sama sa kining uban nga mga yan na natong established Protestant groups like Lutheran. Sa yan na nato United Church of Christ. So, United Churches of Christ. Naman. Ang annexes ng Biblia na kung ginabasa that Christ was born as being stated December, in the month of December. Okay. Brad Rian Puentes, naglantaw ka karon, nag-view ka karon. Sige lang, ako yung Inos Brad Sok. Kung sa may imong siya ay affirmative. Si Brad Sok mo ay affirmative. Siya ay negative. Kaya siya may mahayag December 25. So siya ay affirmative, si Brad Sok, negative siya. Ang tema ni Brad Sok, imong pamatulan December 25, matao si Kristo. Sumala sa referensya. Sa referensya buot-sabot mga encyclopedia. Even the Bible, annexes of the Bible of the King James Version. And likewise, the biblical speculation that I have already manifested and stated. Kauban nila si Juan, Attorney Diaz, so ni Alden, ilang kauban sila. Amigo ni nato. Ang ato lang Dre, kuala niya, naglalista sa pagtulunan, doktrina, pero wa ta maglalis atong personal. Wala. Amigo kita friendly kay Brad Sok, dili man ni gusto kini sama ng uban makigdebate nga mura lang pagpakamatay. Makita nimo si Brad Sok, motubag siya sa ligdo nga panubag ug mohatag pa nimo og mga dokumento. Asa mo mutala siya Brad Sok?
Amutan na siya, sige. I-on na lang kuan, sir, ni asam na dapita, kini, mo na siya. Input mo ni. Kini. Kana, sige. Brad Dean, mayong gabi, bro. May gabi bro, Dani. Okay. Ipahuman si Balso kung headphone, kana. Pumunta na. Makaroon mo, Balso? Hello, may gabi, Brad. Ay, may gabi bro, Sok. May gabi. Wala pa kita personal pero sikat na kay ka na ako, sige ko kadumot nimo. Okay. Ginuray mo ato gi ila Ako pangutana bro, lubing Sok, na akong sikat. gipahit diha, akong gipangutana diha karon ipaambit palihog sa unsang paagi nga ang tao maluwas o kaha dili na mo adto impierno kanang malangit. So kanang maluwas so ipaambit palihog sa unsang paagi maluwas ang tao bro, Sok. O kana lang. Salamat kayo. Si Brad Dean, no? Salamat kay Brad. Sa unsa ko nung paagi ang tao maluwas, Balso? Well, ang akong tubag, dili ko mo tubag sa akong pagaling opinion. Dahil my human opinion could be categorized as also bias. I will put my answer into the fact of the Bible. Kanang kaluwasan, di ba? Nasa kining Ezekiel 18:27. Kami ng Diyos, samahan lang itong amahan siya, di man masayo kay ikan man ang panudlo ni Kristo siya ng amahan. Mingon ng Diyos nga, kung kamo magabantay, magatuman sa akong mga sugo, maluwas sa inyong kalat. Nasa, dili kay maluwas sa pagkaon. Kundi maluwas yung kalat, tingali, may basahon bradan kay ang atong tinagay sa jurisdiction. Kasi maglisod ka sa imong headphone, pwede na kuha, Balso, kay mauro tayo pumunta na. Moro mo tayo puntanan. Mauro tayo pumunta na. Ako lang ko kay Rudy Masagabal. Sige, kay para maka-concentrate ka Okay. sa panubag kay. Ano yung atong basahon ang 18, Ezekiel 18, 20 kay sila parehan ako, we bowed and we have the highest kind of love and respect for the word of God. Mo nang atong basahon ang nasuwat sa walang kasulatan. Ezekiel 18:27. Ato lang ganing haguan og pakli kay matud pa ang paghago aron pagtudlo sa kamatuoran magkapahimuot sa Ginoo. Kay sa ato lang himuon ng mga hapaw-hapaw nga pagpanudlo. Diyan. Ang isulti sa mahal nga Dios nga mahal nagingon nga sumasa sa Ezekiel 18:27 nagkanayon ng Dios. O ang nagbuhat yan ang nasubay sa balaod ug matarong siya nagaluwas siyang kalag nga buhi maluwas niya. Diyos magaluwas pero pinagi siyang panudlo nga magatuman sa tas mga sugo niya. Mao sad kadtong batan-ong ulitaw na sa San Mateo 19:17. Maestro unsa akong buhaton para ko maluwas. Makaangkon ko sa langit. Wa man magdikidiki ang Ginoong sulti. Dito man kung gusto ka makaangkon sa gigarian sa langit. Tumana mga sugo. O niya, dili sabton nga kung magtuman ta mga sugo, gisalindot na nato ang pagtuo. Muna nga tumabasa sa Tito 3:8-9, dako kining katungdanan niyadtong nagatuo. Dako kining katungdanan niyadtong nagatuo nga sila makabuhat og mga maayo kay kini alang gayud silang kapuslanan. Kanang kapuslanan nga gisgutan itakdo na nato para sa kaluwasan. Sa kaluwasan sa kalag. Busa sa buhat 2:14 ngadto sa 17 nagingon si Santiago, makaluwas pa sa tao pagtuo lamang, dili kayo. Makaluwas pa sa tao pagtuo lamang, dili kayo. Kundi ang pagtuo nga ubanan sa mga buhat mo'y makaluwas. Ya, Santiago 2:14-17, unong tadi gamay, saylo ta sa Santiago 2:19, kay kung ang pagtuo lang mo'y makaluwas, maluwas sa nangyawa. Kaya yawa, nagtuog Diyos, nagkurog pa gani siyang pagtuo. Kita di mo na ito pagka pinagkurog niya ito pagtuo. O sa final word, niya sa kinadayag 14:12, nga mao kining pailog sa mga balaan. Sa ito pa, mao na ni nakatungkong sa being overcomer, nakadaog. Mao kining pailog sa mga balaan. Sila nga nagatuman sa sugo sa Diyos o nagpabilin sa pagtuo kang Isus. Nagyapon, ang pagtuo-pagtuman. Muna sa paghukom, 20:12 sa pinadayag, ang tao paghukman, sumala sa nasuwat. Sa iyang libro, sumala siya mga buhat. O sa natubag nako, klaro, nga kang pagtuo nga buhi o makaluwas, katong iwanan nato sa may buhat. Pagtuman sa sugo, nga naman, kaningon ang Ginoo,
kung di ka magbantay sa kong kasugo, kabubuton sa kong amahan, di ka maluwas. Nga naman, ningon si Jesus sa Juan City, 21-23. Daghanaw niyang mingon sa adlaw sa paghukom. Ginoo pasudla kami sa langit. Dili ang tanan ng ingon Ginoo makasud sa langit. Tubag ni Jesus. Kunili kadtong nagabuhat, I repeat, nagabuhat sa kabubuton sa kong amahan. Palayo kamo kanako, wa ko makailan ninyo. O sa kadtong mingon pagtuo lang, dili ubanan sa mga buhat, dili na maluwas. San Pablo sa 2 Timoteo 4, 6 nga dosunahan, naglumpa o nagdagan ako sa kalumpa, wa pa ko kabot. Pero naghimo ako sa pakigwisog nga maabot ko ang purong-purong nga gitagana sa Ginoo kanako, human ko makadaog sa sangka. Mana doon na gito'y sangka, doon na gito'y pakigwisog. Filipos 2:12, ningon San Pablo, work out your salvation with fear and trembling. Pakigpisugi ang imong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagpurog. So, dili kay pagtuo lang, dili sad kay buhat lang, magkuyog yun ang duha sama sa release. Kung iitsa na ito mo sa release, ang mga nagsakay sa train, malimbuan, ngadto sa pagkahulog sa gahong sa kamatayan. Okay, salamat kay Brasok. Dan ibalik magpangutana si Brad Rian at usang itaod ang headphone Brasok para makadungog ka sa iyang pangutana. Okay na? Okay, hello Brad Rian, padayon sa ikaduhang pangutana o paluap din nimo. Okay, bro. Salamat kayo. Brusok, sa mo ang pag-respond. O, sa mo pag-tupad. Last na ko nga pangutana, Brusok, para ako na lang i-usap. Para siya o tuha, pero para pag-usapon. Pero makaw na i-compare gyapon ako pag-sigit ninyo mo sa tupad. Ako lang sa pangutana, Brusok, sa imong pangidaron, Brusok, karon mura pindot kayo ng abot ng siya ng pangidaron nimo, kami wa kami kasigurado ni abot ng imong pangidaron. Ya, sa imong pangidaron ron, kung pananglitan lang, kuhaon sa Ginoo. Gandion na, kuhaon sa Ginoo kinabuhi. Inyong mamatay ka, Brusok. Ang kasiguro baka 100% langit imong madulungan sa imong kalag, Brusok. O ang pinakalata na is yun sa nimo pagkaguro o yes or dili at wala ka lang nagtubag sa kita, explain na lang. So ako malikon, kung mapatay ka karong pagkaghion, pananditan lang, dili panunglo. Sibak ko lang ha. Mamatay ka sa dili. Kung pananglitan, kuhaon sa Diyos ang imong kinabuhi. Na hinulaman. Sigurado ba ka 100%? Langit yung magkalagpadulong. Salamat kayo. Salamat bro, Danit Bugtag. Yes, okay Brad. Si Brother Elwin. Ay mapagtawa. So, paminaw ko. Salamat kayo. Okay. Salamat kayo. Paano po tayo, Brad? Brian, no? Si Brad Rian Puentes. Baptist. Rian Puentes. Salamat kay Brad Brian. Fuentes, with due respect to you, I salute your sincerity. Akong katubag sa pagkatana ni Brad Brian, Brad Danny, ako, sa akong panuigon, tas na kong edad, pero naninguhan lang yapon ko sa paghalat sa akong gugalingon, sa akong pagsugod, mata sa buntag, iya na ang tanang takna ang tus kagabiyon. Iya kabuntag kagabiyon, bingos ko Ginoo, di mong pagbuot, dungagi ko sa kadlaw, ikaragay mo po. Ang akong katubag na, dugay na, nga katilaw na ko sa clinical death, katilaw na ko kamatayon nga lugar matiwas kay igo ra man kong nibiya sa akong lawas nya gipabalik man ko sa Ginoo. Ngadtong panahon na dugay na kayo, andam na gyud ko. So giina na ko Ginoo, thy will be done. Fiat, thy will be done, O Lord. Ikay naghatag na ko hinuman akong kinabuhi, iuli ko na kanimo. Unya kuno galing karong adlaw ako'y pahukmon sa kong kugalingon nga di ko mangahas paghukom kay namgod sa 2 Corinto 10:18. Ayaw gamita ang imong dila pagpakamatarong sa imong kugalingon. Pasagdi nga ang dila sa Dios mo pagkamatarong kanimo. Pero naaman ko na sa 1:3 nga ang imong konsensya na hibawog asa ka. Pero kung konsensya ka na yung isgutan, kaisipan na ito isgutan, asa ko, ako nagtuo sa labing dako. Nga kung kuhaan ko sa Ginoo, dili mapakyas. Ang Ginoo mugukasi ang mga bukton pagkakos ka na ko, kay wa ko'y laing labawng gialagaran. Siya ang tutkaron kikan sa kong pagbalik sa Ginoo, nagpadayon diya kong andam pagdawat siyang kabubuton. Pero lagi sama ni San Pablo sa Filipos 1:20-21, ningon siya, napiit kuning duhada.
Gusto ta ko sa kabubuton sa Ginoo patuon ako niya sa langit, pero gusto magud ko magpipabilin sa yuta aron makaalagad pa ko sa mga tao nga madaan ako sa pulong sa Dios ngadto sa langit. Gusto ko magpabilin. Pero Ginoo, ang imong pagbuot may matuman. Napiit naman San Pablo. Kay ang Ginoo gusto na siya patuon sa langit. Siya mingon ayon sa Ginoo kay molagad pa ko. Ya mingon na lang siya ang imong pagbuot. Thy will be done, O Lord. So muna, Brother Rian, salamat kayo sa iyong pagkutana. Pulos na nanibasog na ninguha. O kanang atong panlimbasog paniguha, nada o guway kapuslanan. Kunili na timplahan sa grasyas Ginoo, timplahan sa gugma o kaluoy, tungod kay kita nagtuman siyang pagbuot. Salamat, Brother Rian. Okay, salamat kay Brad Dian sa imong pangutana o salamat kay Brad Sok sa imong mga tubag. Unya, napay mga pangutana ato sa nang taon nagabyo si Noel Satrano o si Chuck Tilor, si Buntoy Gista o dunay mga mensahe diri Brad Sok, matud pa ni Archie Salas. Good evening Brad Sok, Brad DC o Brad Michael Brad Sok, itinuod nga kining babae nga dakutan og bigaon ginadayag mao ni siyudad sa Jerusalem nga silutan sa katapusan. Salamat. Nana sa pinadayag 17:5, Bradan, usa ka babae nga Babylonia, bigaon nga babae, puno sa mga pakikilawas, niya nagainom sa dugo sa mga balaan. 17, basa na 17:5. Pero kung isumpay na ito sunahan, ang maong babaeng imong nakita, mao ang dakong syudad nga nagmando sa kalibutan. Kung sa maning dakong syudad nga nagmando sa kalibutan niya ito panahon na, mao ang Empire of Rome. So it is not really the Catholic Church, Empire of Rome. Unya diha sa pinadayag 2:12 ang Pergamo o iyang anghel obispo diha akong gibadlong matud pa sa Dios tungod sa iyang mga kasaypanan o ang Pergamo na imong trono ni Satanas. So Pergamo ang Roma nga nidawat ni Kristo, Roma 1 city ngadto sa 8, mingo San Pablo, kamong mga taga Roma, sabot katong nidawat ni Kristo, mga pinili sa Dios, mga hinigugma sa Dios. O ang inyong pagtuo nga taga-Roma, ipakailap sa tibok kalibutan. Kadtong Roma o mga Romano, Romana, ngani diya sila mga sala o nidawat ni Kristo, o gipanungdan niya ng tinawag sa pagkasantos, ang ilang pagtuo ay mantala sa tibok kalibutan. Dili katong Roma nga naa sa 18:3 nga mahagpa ug maug ngadto sa kailanman sa tubig sa kawalaan. Mao to ang Roman Empire, napigan Roman Empire ang gipasabot. Dili ang Roma sa mga katauhan nga nahimong nikalas ilang kinabuhi thousands of Christian Catholic lives nga nikalas nitong panahon paglutos ni Nero, pagkaon sa leon, libo-kalibo ang ipamatay, pagputol sa mga ulo sa mga Kristiyanos sa gladiators. Muna sa ilawom sa siyudad sa Roma na katakom o katakumba nga mga 3 milyas masikakilid na di ilubong ang mga balaan nga nagpakamatay sa ngalan ni Kristo. Kaya kung si Kristo sa lang kadua sa nahuna usa ka myth or legend, why magpakamatay? Thousands of people kay bispira sa ilang kamatayon, magpakita si Jesus nga madanagon o bingon. Ayaw kamo kahadlok sa kamatayon. Human sa kamatayon, dadun ko kamo ngadto sa akong gikariyan. O gihatag ko kanyo ang kaisog sa dili paghadlok o pagsibok sa kamatayon. Muna nga porting isuga. Mag-una sila dagan padung sa talinggap espada sa mga gladiators pagpatay. Mag-una pagdagan ng mga Kristiyanos padung sa nagngangangaba sa mga tigre aron pagkunis-kunis kanila kay higasahan sila sa kaisog ug paglaom human sa kamatayon maganayan sila dito sa kingharian sa langit. Unsay tinhuan itong mga tawhana, wa pa man ang ubang mga pundok-pundok, mao ang Iglesia Katolika, Kristohanong Katoliko. Okay, salamat kay Brad Sok. Kunya day mensahe si Rian Fuentes, no katong notana nimo. Ato pa niya Brad Sok, mudawat kag debate diha sa Bisdak Radio. Pamatun-i nga Disyembre 25 na tao si Kristo. Kay ako'y nigar. Niya ato lang tusog basa Brad Sok ha. Kay wala po tayo oras kayo. Rian Fuentes o kaha bisan unsay tima. O niya lain pagdungam say ipaambit siya sa unsang paaging maluwas o mananik tubag ni Brad Sok. Ato sang basahon og patiwas si Taro Go nagtan-aw si Attorney Carillo. Tanaw siya pa man si Jerry Carillo man. So si Attorney Jerry Carillo ni. O niya si Anolito Diaz Caray imo ning Paz Brasok, si Alejandro Zapanta. O niya ang atong amigo niya sa tutupan kabiyo gyapon. Niya si Darwin Quinio. Good evening Bradsok. Nindot ni kay klaro kaayo ang imong tingog. Bradsok sabtan gyud ni gyud sa atong mga igsoon. Niya ang pangutan atong balikan Bradsok
mudawat baka og debate unya pamuton ani mo Disyembre 25 na tao si Kristo kay si Ray Puentes mooy munigan. Ang atong kahinaman o gimahal nga pahigayon sa maong suklianay sa katarungan nga in accordance, pursuant to rules. Ganun na tayo rules. Nga itong mga out of order, wala labot stima, di na ito isigutan niya, 1 minute question, 1 minute answer. Yes. Yan doon ay moderator, doon ay timekeeper. Para orderly. Nga we shall class our minds without passion of anger and hatred. We should class our ideas and something truthful from the Word of God and also the reference of the Bible. References. Kaya naman na sa kaalam mo tsulso. Nga gusto bang mulapad ang imong kaalam? Kay balo. Ayaw kalimti. Nga kaalam na kaila sa kapuslanan sa kasaysayan. History. May bawkas na nga, may bawkas sumabot. So appeal na ito ang referensya. Sa akong ingon nga, I have so many reference of that. Kanya, o di natuthuan na, sa may atong tuhuan. Bias na tabi. Di mo natudawato. Ang nga ito rang isaligan, nga what is truth? It does not mean nga kining truth sa nga hinimo lang o dili na suwat sa Sagrada Scriptura in the sense nga sa ako nagipahayag nga kanang names atong kalendaryo dili mo na bariya sa names kalendaryo sa mga diyo. Namo ko yung mga referensya na muna itong kasihan. Okay. So, magkimo lang tingala tao, kuan sunod berdan og puhon. Sa Sabado. Huwag kakulian na kuan lang nga So ato na 10 siya. minutes affirmative, Correct. 10 minutes nga negative. Unya doon natin mga Cross-examine. doon natin 5 minutes nga cross examine. Yes. Oh. Nya tulo lang kahugna. Okay. Nya paguman ana doon na natin kanang ginganlan og position stand sa Yes. ato pa na sa korte rebuttal. Yes. Ang moderator basok si Don Erwin katong tagi-agis Business Oh, Radio. doon na gay Nya moderator. dunay timekeeper. Musakgaw. Ari ka din ba karos ba po? Sabado. Okay, Brad Ray Puentes, gidawat ni Brad Sok ang imong hangyo about yung pamatunan nga Disyembre 25 na tao si Kristo suma sa referensya ang Biblia. Oh. Okay. Salamat ka, Brad Ray. Nya ato mga viewers, ubay-ubay gini nga mga pangutana sa sa ato mga kita na to ato mga viewers karon. Mao permiro nimo pag tingog sa Business Radio pero murag na uting kay ang ato mga igsoon sa tingog ni Brad Sok, no? O niya, daghan pa kini mga pangutana pero ang atong oras besok kung tungkol na sa TV, Ikuan ang atong oras kano sa ang start sa debate, bro. 7 to 9 karon sa Badong. 7 to 9 o niya affirmative si Brad Sok, ang budiga si Ray Puentes. So ko na to mga 10 minutes stand. Nya doon ay cross examination. Yes. 5 minutes. Reminder nga tawag gyud na to rule. Dili mo lapas tima. Hindi mo lapas Tima, hindi mo hisgot ng mga personal Attack. Samtang aspersion. Oh. Likewise, doon na yung moderator. Okay siya? Doon na yung moderator. Doon ay moderator? 1 minute question, 1 minute answer. Unsa to? Dili mo Sir, ka. May pumunta na? Wala may pumunta na? Mula pasta? O di ay pumunta. Kini. Panginoong diskusyon. Brad Sok, wala ay ko'y problema. Okay. Gidawat Brad Sok. Lagi mo nga. Okay. Ay karon, tanaw ko sabi, di man makita dire, daghan mo ko na ko asa man. Kisa man ni. Amo na ni, gibasa na man ako. Amo na siya, gibasa na ni. Na ako'y pangutana unta kang magtarong ang tao. Kini siya. Wa man dis kung di man makita na ko dire lagi. Live po ni. Okay. Na ako'y pangutana unta kung ang mataro nga tao ikalim mo tagay gamay mga maklaro ni mo panak ego no dili ta klarohon kay di man maklaro daghan misay ko si mo na ako'y pangutana unta kung ang mataro nga tao mabanhaw may sama sa anghel aduna bay kagyunan nga makasala pagbalik ang maluwas na kay ang anghel naaman pod sila'y kabubuton o gawas Kabutong gawas ng frigate. siya okay mo na siya
Dili kay makita So, ko sir. atong tubagan na brother, naman na Biblia na sa San Mateo, na Makita dali. sa pagpamanaw sa mga tao, anay pagpangasawa o pagpamana. Tungod kay may sama na mo sa mga anghel. Ya, sa pinadayag 22:11, ang matarong na gyud. Ang makasasala na gyud. Katong makasasala nga punteriya na gyud ngadto sa impierno. So balik ko na to nga nabatay mabasa sa Biblia, tura na sa malang kasulatan, di klaro kina sa San Marcos, San Lucas, San Mateo nga o sa pagpamanaw may sama na mo sa mga anghel. Wanay pagpamana, wanay pagpangasawa. Ya, kung ipares na itong pinadayag 22:11, 21:11, dito wala na yung makasa. Kay ang katong time or period of provision sa mga angeles, mo naman ito. Nga si Lucifer wa kapasar o mo na itong yan gihulgan sa 2 Pedro 2:4, impirno naman. Mo na nga natubag na itong pagkama. Okay, Brosok, wala tayo oras. Atol lang mensahon ang mga mensahe. Matod pa ni Anolito Diaz Caray da Sinan, gimingaw na ko og paminaw sa pagbatbat og mga pulong sa Dios. Lingiga. Okay, Brosok, katotanan nimo gisgutan mga roles. Okay ko adto. Mga ginoong diskusyon, no personal attack, walay sapaws mo ta ana. Okay. Okay, Brosok, wala kita oras, Brosok. Salamat kayo na itong may Salamatan. nundanon, glabos tanan. Kini atong mga pulong nga nagkalandrak na sa pagpadayag. Sa unsa man gituan na itong mayo matarong para sa kaluwasan, kinahanglan pasukat sa palang kasulatan ug sa mabasa ug dili mabasa pandunay implikasyon sa palang kasulatan atong pagkadawaton. Atong kaluwasan di nato uswag ug ugma kay basig ulahin na matud pa San Pablo, kung madungog nimo ang pulong sa Dios ayaw iuswag pagbalik kaniya kay basig ulahin na. Ang minugdanon nato mao sa Isaiah 43:25, bisan unsa kadaghan kadako sa inyong mga sala, kung kana akong gipasaylo dili ko na hinumduman. Kay gidi na hinumduman gipapas na sa Ginoo. Ug kanang atong pagkabag-o kinahanglan ato nang padayon di na tambuligi o backslide sa layo kapukan kay aron nga matuman ang San Mateo 24:13 nga katong makalahutay hangtod sa katuran oray maluwas katong makalahutay sa pagkamataro. Salamat kayo ang atong National Advisor sa Catholic Faith Defender. Sayod ta kung siya makikidebate Miguel dili sama sa uban nang basakitan ka kung dili ang iya mga pulong hukbit dia sa mabasa. Dili sama si Bradsok sa ubang mga CFD nga makikidebate nga dumot o niya kanang debate nga mura og maninod dili sama si Bradsok na. Makita na to ang iyang kalunsay pagka-debaters unya mo ni siya among magtutudlo sa mga debaters nga diin nagasunod sa iyang mga lakang. Si Bradsok gamit sa Ginoo ning panahon na para pagpanalipod sa iyang iglesia. Aging panapos Bradsok, salamatan nato si Don Erwin, tagi-Asbis Dak Radio o sa salamat to, 90.3 FM. Erwin. Yan, pamilya. O sa mga igsoon na itong naghagong yun, nagtukaw sa pagpaminaw, utang buot na ito nila. Pero ang mubawas mo, Ginoo. Ginoo. Ay mo panapos mensahe Brother Michael. Nakay mensahe. Daghang salamat sa atong mga suking tagkit paminaw. Maong gabi kaninyong tanan o Merry Christmas kaninyong tanan. Happy New Year sa Happy New Year. Okay. Bradsok, imo mga pag-ampo. Wala nga itong mga paghinaot nga kuya nato, ang tawag sa Ginoo nato, kay usara itong kalag. Kaya kitagantag kay Ginoo ng daghan, buhat 18 size, nga ningon San Pablo, natudlo na, napahayag na kamaturan tanan. Ako nang gibutyag ka ninyo. Pero kung dili mo maminaw magpakabutang bugol sa kung pagdapit, inyo na nang tulubagon ang silot wa na ko'y labot kay inyo kong ibalibaran. Dili ito balibaran Ginoo siya pagdapit kanato tungod kay gigugman niya tang tanan. Kung dili siya buot na dunay usang mawala. 2 Pedro 3:9, dili buot ang Diyos nga dunay usang mawala. Tanan makadangat sa pag-ila kaniya, pag-hinulsol sa mga sala, aron makaangkon sa pasaylo o kaluwasan kaniya. Amen. Alay ko ng Diyos sa ngalan, samahan o sanak sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kay sa atong DJ Langga atong kauban karon. Amoy mo sunod sa atong turno. Kalibutan lumalabay ka lang, paninguha sa imong kaluwasan.
Hoy tao, nalantaw mo ba ang kasakit gumikan sa sala? Nagpatalinghog ka ba sa inagulo sa imong igsoon? Hoy tao, nasayod ka ba